tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Roma 5:1-5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya,
mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay pinatawad at inaring ganap ng Diyos. Ngayon ay may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga kapighatiang maaaring dumating ay hindi hahantong sa kabiguan, kundi magbubunga ng mabuti dahil ang mga ito ay lumilikha sa atin ng pagtitiis, pagpapatibay at pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso nang ibigay niya ang kanyang Espiritu sa atin. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang salita ng Diyos ay binhi na itinanim ni Kristo sa ating puso. Dahil ang binhi ng salita at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, tayo ay gaya ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Tayo ay namumunga sa kapanahunan, ang ating dahon ay hindi nalalanta, at tayo ay nagtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Galatia 5:22-25. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang masamang pagdanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag magpakahirap. Kahit gaano tayo magpakahirap na umibig, magalak, maging mapayapa, matiyaga, maganda ang loob, mabuti, tapat, maamo at mapagpigil sa sarili, hindi natin ito magagawa ng palagian gamit ang ating sarili. Ang mga ito ay bunga hindi ng tao kundi ng Espiritu Santo. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo, ang ating laman at ang mga pagdanasa at kahalayan nito ay napakong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na tayo kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya't mamuhay tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Juan 7:37-39. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi,
Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Larawan ng pamumunga. Ang pamumunga ng bunga ng Espiritu Santo ay gaya ng pagkakaroon ng bukal ng tubig sa loob ng ating pagkatao na bumabalong papalabas gaya ng mga ilog ng tubig na buhay mula sa ating puso. Naging posible ito dahil si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama. Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo ay nagsimulang manahan sa ating puso. Ang Espiritu Santo at ang kanyang bunga ang dumadaloy mula sa atin. Nasa atin ang buhay. Dahil si Kristo ay nasa atin ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang ating puno ng ubas at tayo ay kanyang mga sanga. Mula sa kanya ay dumadaloy sa atin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Ama na kumakalinga sa puno ng ubas ang kumakalinga sa atin. Inaalis niya ang mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang mga sangang namumunga upang lalong mamunga. Ang salita ni Kristo ang lumilinis sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. At ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay. Kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.